Sa wakas mukhang matutuloy na yung gusto nitong fans ng Magnolia na makuha itong si Arvin Tolentino. Ayon sa mga insiders, itong si Arvin Tolentino ay ite-trade na ng Northport Batanguer dito sa Magnolia Chicken Templados kapalit ni Gio Halalon at yung first round draft pick nila. Ngayon, hindi pa natin natitiyak kung magkakaroon pa ng isa pang team na involved dahil baka daw malamang kinakailangan para aprobahan ng PBA Trade Committee. Dahil ayon doon sa mga insiders din, baka hindi raw sapat na si Halalon at yung first round draft pick lamang ng Magnolia ang kapalit. So baka kailangan magdagdag ng players ng Magnolia or di kaya naman ay magdagdag ng isa pang team para ma-compensate itong Northport Batanguer. Tandaan natin, yung original trade para kay Ren ng Batak ng TNT hindi na-approve at napilitan ng TNT na magdagdag ng isa pang player, ito si Joel Ponferrada. So baka ganyan din ang mangyari dito sa pag-trade dito kay Arvin Tolentino sa Magnolia. Pero ang maliwanag dito mukhang tuloy na itong si Arvin Tolentino sa paglipat niya dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin ever since nung matapos yung finals ng Philippine Cup, ito talagang si Arvin Tolentino ang tinatarget na ni Coach Chito Victolero at ngayon mukhang mapupunta na talaga sa kanya. Dahil itong Barangay Ginebra mukhang talagang set na ang kunin na ito si Kaylan Tiongson dito sa darating na draft. Kaya sa tingin natin ang mangyayari dito, itong Barangay Ginebra sa kanila na si Tiongson at itong si Arvin Tolentino dito sa Magnolia. Ngayon, yun namang kapalit niyan, sigurado yung first round draft pick ng Magnolia kasama dyan. Pero hindi pa natin tiyak kung si Gio Halalon lang ay sasapat na. Actually, kung titignan natin, parang mas mataas pa nga value ni Halalon at yung first round draft pick ng Magnolia kumpara naman kung kay Calvin Abueva. Kaya hindi pa natin natitiyak, baka sumapat na yan. Pero sa bandang huli, yung PBA Trade Committee magde-decide. Itong San Miguel Beer ngayon ay tinitignan yung posibilidad na baka makuha nila itong si Roosevelt Adams. Kung inyong maalala, itong si Adams ay nandun sa abroad at ang rights nito ay nandito sa Terra Firma Jeep. Pero ngayon, itong SMP ay tinitignan daw kung makukumbinsin nila itong si Roosevelt Adams na bumalik dito sa PBA at maglaro. Para yan masa katuparan, unang-una, kinakailangan i-buyout nila yung kontrata nito kung saan ito naglalaro ngayon. Pangalawa, kinakailangan makuha nila yung rights nito mula sa Terra Firma Jeep. Kapag yan nagawa ng San Miguel Beer, pwede na nilang kunin itong si Roosevelt Adams. Alam natin na ito si Roosevelt Adams ay matagal nang gustong kunin ng San Miguel Beer. Actually nga noon dapat nakuha nila yan kasama nung pag-trade dito para sa iba pa nilang mga players. Pero ang hiniling kasing kapalit ay itong si Bon Pesuman na ayaw sanang pakawalan ng San Miguel Beer. So sa ngayon titignan natin kung makukuha nga ng SMB itong si Roosevelt Adams. Alam natin na meron pa rin itong interest na maglaro sa PBA kaya yan ngayon ang tinitignan ng SMB kung ito'y magagawa nila. Sa ngayon, ang San Miguel Beer gusto kasi kumuha ng isang big man na makatutulong sa kanila sa rebounding plus yung merong tira sa labas. At yan ang dahilan kung bakit gusto nila makuha ang nasabing player. Ang Terra Firma naman, hindi pa natin natitiyak kung sino ang hihilingin na kapalit para sa trade rights nito. Tandaan natin, huli siya naglaro dito sa Terra Firma kaya yung rights niya ay nandun pa rin. Ang San Miguel, bukod dito kay Adams, ay kinukumbinsi rin si Troy Rosario, ang alam nating unrestricted free agent na lumipat na sa kanilang lineup. Ito ay medyo mahirap dahil alam natin may offer ang Blackwater dito kay Troy Rosario na 5-year contract plus ang Converge Fiber Access meron ding offer. Kaya ginagawang backup plan ng San Miguel Beer itong Terra Firma just in case ka hindi nila makuha ang serbisyo ng nasabing big man. As it is, wala pang kumpirmasyon kung ito'y matutuloy pero maliwanag dito ang San Miguel Beer ay handa nang gumalaw.